Treasure hunting weekend mga katiyats. Kami ngayon ay papunta sa lugar ng mga pineapple. Ito yung sa may Camp Phillips. Sa malamig na lugar. Shout out sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong uploads. Alright, so ito ay continuation video, karugtong na video ng ating treasure hunting nung nakarang buwan na hindi ko na ipalabas. Ito, Dahilayan Gardens. Napakagandang lugar. Kaya atin muna pasyalan ang garden. Mayroong iba't ibang kulay ng mga bulaklak dito. Ang ganda ng lugar na ganitong klima kasi halos lahat ng klaseng bulaklak ay tutubo talaga. Katulad ng ganyan, mga kulay blue. Magandang lugar para sa pagbakasyon ito. Gandang bulaklak. Pendulum. At shout out nga pala sa ating sponsor dyan. Baka nanonood ngayon, shout out sa inyo. Maraming salamat sa magandang accommodation. At meron tayong i-detect mismo dito sa garden na ito. Kasi meron silang mismo na detect din dito kasi mahilig din sa treasure hunting. At nais nilang ipa-detect pa ito sa iba't ibang gamit pa para malaman kung ang lugar ay talagang positive. Kasi kung isang gamit lang ang ginagamit mo ay ganun pa rin, magdududa ka pa rin kasi nag-iisa lang eh. Meron nga akong kaibigan sa Dinagat Island, 7 klaseng gadget ang ginagamit niya sa bawat mga pag-detect. Bago hukayin niya, dapat mag-positive yung 7 gamit. Ang dami-dami naman, di ba? So ito, palagi tayong mag-umpisa sa mga makalumang gamit. Pero tested itong dowsing rod. Marami ang nakakuha niyan noong kapanahonan ng ating mga ama. 1970s, mga ganyan lang ang gamit noon pero maraming nakakuha. Hindi katulad ngayon na imbis na updated tayo sa mga gamit, palaging wala. Ano bang rason na bakit wala? Kahit na positive sa ating mga scanners. Mga high-tech na yun na gold scanners worth almost millions pero pumapalpak minsan. Hindi lang minsan, palagi. Kaya laging tandaan na ang ratio sa treasure hunting ay 1:100. 100 kahukay ay pwedeng makatama ka ng isa. Kahit na may mga kagamitan. Meron akong mga kakilala na merong mga gumagamit ng heavy equipment. Kapag meron silang ma-scan, bakuin ka agad pero wala pa rin. Kaya ito, pendulum, another ancient tools sa pag-treasure hunt, sa paghanap ng gold. Hindi lang gold, kundi mga nakabaon pa na ibang mga bagay na pwedeng matagpuan ito. Ayan, so meron na siyang tinuturo. Nagtuturo pa siya. So, posting sa other angle. Ayan.
Ang swing yata papunta diyan sa upuan. Pero kung umabot siya. 1 meter ay dito sa kabot. Nag-start na siya pag-ikot. So malapit diyan ang detection. Kaya ma-repair kay mabaw naman. Dito ko na doon na area. Ako aura ko. Ayan, so nag-umpisa ng umikot malakas. Kaya diyan na banda. So dito lang. Malaking opening ito. Nasa 3 by 3 meters. Ang opening ng paghukay, pero hindi pwedeng hukayin yan kasi landscape na yung lugar masisira. Kaya na lang yan, pwedeng gamitan ng drilling, yung barina lang para maliit lang ang butas at ma-confirm kung saan yung item. So ito, pang giveaway ito na gamit natin. 3 to 5 meters ang detection yan. Kapag malaking volume ay pwedeng aabot siya ng 5 meters or mahigit pa. So diyan na banda, ayan, tumutunog dyan. Malakas ang reading dyan. Ayan full siya. Pero kapag ating i-confirm, yun, ang nag-ilaw ay ferrous. So kung ferrous siya ay iron or metal, yang nandyan na na-detect. Ang problema lang kasi sa iron and metal ay pwedeng deposit din siya ng natural iron or mga magnetized rocks. Ngayon, kung ang ginto ay nakalagay sa mga bariles or sa drums at ammunition box na gawa sa metal, ayan ang pag-asa na makakuha. Kaya kapag nag-detect tayo ng iron, metal, ay hukayin talaga yan. Hindi lang gold dapat ang hanapin natin, kundi malakas na detection ng metal. Okay, so positive ang area mga katiyats. At hanggang sa muli, maraming salamat. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Paalam!